Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Okay, welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calestro El Monobra. Ako po si Isel Bonobra ng The Comedy Crew. Hello, hello, hello. Dito tayo ngayon sa Lefu. Yung previous episode namin nasa Hotel Celeste. Celeste. Na ang Lefu ay ando doon din. Sa first floor tong Lefu, steakhouse, tapos yung Hotel Celeste, ando doon siya sa loob na yun. At kung familiar yung kwarto na yun, last episode namin, yun ay sa Hotel Celeste. Celeste. Boutique Hotel. Boutique Hotel. Kaya ang Heart of ganda. Makati. Oh. Pag sinayang Boutique Hotel, ibig sabihin may mga may team ba yun? O? Ano siya, di ko alam exactly kung paano kung classification ng boutique hotel, pero pag tingnan mo, yung mga decor niya, medyo may pagka-classical, romantic, parang mga ganun. Parang ganun parang ganun. Kaya, ganun ang datingan niya eh. yun, ngayon naman, nasa kami, Lefu. Sige. At awak-hawak namin yung unlimited steaks and sides. Alam ko maraming na-intriga. Pare, nung nilabas natin yung yung nilabas namin to dun sa social media natin, sa episode natin, ang dami na-intriga dito. Ano ba ang unlimited steaks and sides? 1,900 per person. Yan ito ay, of course, lagi naman strictly no sharing and no leftovers, plus 10% service charge. Yan, magdagdag lang kayo ng 500 pesos, meron kayong unlimited red wine and iced tea. Ako, yan. Dyan. Yung unlimited red wine, kaya ko yung alak yan. Yung iced tea unlimited, medyo mahirapan kang ma-maximize yan. Gising ka ng mga 3 araw niya. Pero kasama niya, meron siya artisan Anong oras bread. to? Anong oras? Anong oras? 11 to 3 p.m. Ang unli na promo nila. Artisan bread of the day, soup of the day, seasonal garden salad, unlimited steak, choices of picanha, saka or ribeye. At Chef's Daily Sides, unlimited. Yan, yung mga curated selections prepared fresh each day. Etong lemon basil shot. Pangtanggal umay. Tama ba? Totoo yan. Saka hazelnut tiramisu. Paired with coffee or tea. Again, unlimited steaks inside, 1,900 per person plus. Yan, yung ang habol nyo dyan, yung unlimited steak. Totoo. Sinasabi ko, yan. Okay. Masarap to. Bakit kami dito? Siyempre, this is how we do it, pare. This is how we do it. Parang bahay na natin to, no? Itong Hotel Celeste sa At pagpupunta ng Boracay, doon naman tayo sa Boracay Tropics. Boracay Tropics. Para sa mga puntahan ng mga gusto makawala. Gusto makawala. Doon sa ingay nung nasa harap. Hindi kasi harapan to. Ito ang gusto ko din sa Boracay Tropics. Ang nag-ahabol sila sa yung tapat kaagad ng ang gulo-gulo ng mga tao. Dito sa Boracay Tropics, pare, may swimming pool sa tapat. Tapos lakad ka papunta doon sa beach. Tapos pag naguluhan ka, balik ka sa Boracay Tropics. May sarili kang mundo doon. Lagi akong nandiyan dyan. Sa mga lugar. Pag may show. Ayan yan. May mga corporate shows. Corporate shows, yes. Boracay Tropics. Yan, bakit natin sinasabi yan? Kasi, siyempre, kung napon yung episode namin sa Japan, kung ito'y lalabas, ito'y baka April 24 to ilabas, kakatapos lang namin ng Japan. At siyempre, ang napansin namin sa Japan, maraming nanood. At yun ay dahil sa panonood ng Pass is Pass. Ang daming interest ng tao. Parang nabuhay. Nabuhay ulit. So, recap tayo. Ang Pass is Pass na-release sa March 19 habang nasa kalagitnaan ka ng US tour US tour ko. So lumabas ang Pass is Pass globally, hindi lang Pilipinas Nasa US po si Alex at si Yuki Horikoshi para sa Usapang Lalaki, US tour. And doon naunsa mo yung plano ko na yung material ko dapat yung Pass is Pass. Kaya lang, syempre, pagkatapos ng lumabas yung Pass is Pass, hindi ko na maulit yung mga set ko. Ganun naman ang ruling ko eh. Tamang panahon, lahat ng joke ko, nami-miss ko na doon. Nami-miss ko talaga yung mga tamang panahon jokes. Hindi na pwedeng gawin. Tapos yung Pass is Pass, unti-unti ko na, wala na, hindi ko na magagawa. Wala na. So yun, nung ginawa ko yun, yung cut off mo nun is
March. Sa mga hindi nakakaalam, October po talaga Oo. na birthday shows ni Alex, nire-record ang special for Netflix. Yan. Sa mga na, alam nun at tuwang-tuwa sila, nagkahabol sila ng ticket kasi gusto nilang makita sila sa camera. Oo. Diba? Alam nila yon. From October, matapos yung shows mo, up until kung kailan ma-release yung special niya, nagagamit pa ni Alex yung Nagagamit ko ba yan? Kasi hindi pa napapanood. Pero once na panood, bye-bye. Oo, yun na. Yun. March 19, may show ba kayo ng May gabing show, yun? may show ako ng March 19. Oh, may show ako noon. Switch agad. Simula yun eh. Hindi, show ko March 20. Oo. March 20, 21, 22. So wala na. May mga nanonood na doon na, pass is pass! Sila sabi na, so napanood na sila. Yun. Ang kagandahan nun, yung after ng uwi ko dito, siyempre may sunod-sunod tayong show nung April. Yung April 10, yung April 8, 9, 10, 11, yung apat na show apat namin yan. sa Turning Tides, Mayons, sa Dutch Diner, sa dyan sa may lounge. The lounge. Eh, sa puro Makati. po sold out. Oo. So, ibig sabihin, kailangan ko laging gawin to taon-taon para mabuhay yung, yung... kasi ganito yung nangyari sa, yung tamang panahon. Nung ganito nilabas rin. ng February, yun ang nangyari. Parang Naramdaman mo ba kung gaano ka naramdaman mo rin. Teka lang. Hani pa, parang, ano ka, host ka lang? Parang di ka kasama sa comedy crew, Naramdaman natin yun. Ramdam mo, di ba? Hindi, pero ikaw, hanggang kailan niya na-sustain yung tingin mo interest na yun from last year? Kahit sa secret, naramdaman ka na. Secret. But the whole year, sinustain The whole year, ang nangyari sa kanya, yung mga corporate show ko, dumami ng corporate show ko. Siyempre, ayun yung intangible payment. ng Naalala ko, Netflix nung po. kinukwento mo na sa akin noon dati, dumadagsa ang corporate shows mo pag nag-bare months o kaya meron mga parties ng kumpanya. So, tuloy-tuloy yun. Pero of course, nung pumasok yung pandemic, 2022, ganito na talaga yung sistema. Pero sa tingin ko, muntik na siyang mag-die down. Okay lang, may gagawin ka talaga eh. And I think, yun naman talaga dapat ang mangyayari sa buong comedy scene. We're talking about the buong comedy scene. Ganyan na nangyayari pag may sumikat na singer. Oo. Diba? Nagkakaroon talaga ng spike. May In spike terms of- siya, tapos medyo magpa-plateau, diba? parang ganon. Gaganon siya konti, magdidip. Tapos kailangan mo talaga, itong stand-up comedy natin, kung kailangan natin maging humble enough to say na hindi talaga tayo pa ganun ka, yung Netflix ang tumulong para masabi, may ma-reach tayo ng mga part ng market na hindi nakakaalam nitong Yes. na may ganito. Yung akala natin sa mundo natin na super sikat tayo dahil medyo nalulunod tayo sa tawa ng 19 East, Yeah. nalulunod tayo sa tawa sa Noctos Bar. Hindi natin alam. And thankful tayo sa mga tawa na yun, mga nanonood, pero you have to realize, napakaliit napakaliit na percentage. Na pagka ano ka doon, nanood yung mga 200, akala mo, oh my God, paano ba to? Yung natin, yung mga jokes natin, hindi natin alam. Less than 1%. Kahit i-release natin online yung jokes, hindi natin alam na hindi pa pala Napapanood ng halos 80%. Oo. O kaya, yun ang yun ang medyo frustrating kasi pag nalunod ka dun sa akala mong popularity mo na within your circle, you tend to parang, okay na ako dito. Ang gusto mo, ilaruin na lang yung existing na nagsusustain na kabuhayan mo eh. Kung halimbawa, meron ka namang rotating na within that sphere, Na rotating na number of audience. manonood, kaya minsan magtataka ka pag naubos mo yun, eventually may lifespan naman yun. Eventually bibitaw sila kasi magmamature sila, mag-aakit sila ng buhay. So you have to really create new viewers. And I think yung Netflix ang ang hirap minsan kasi yung sinasabi nga nila yung within your circle. Parang it's a good thing and a bad thing. Meron kang within your circle na set of friends, set of yung parang confident mo na yun lang pero sila yung kasama mong ginagawa yung mga ginagawa mo. Pero pag nag-maintain ka ng circle sa industry natin, sa space natin, na yun lang yung kinikater mo, parang ang hirap pumwala. Diba? May catch-22 siya eh. May good and bad thing talaga siya. Hindi mo alam kung anong... Oo. Kaya di natin alam dati, lahat binubuhos natin social media. Ang problema natin, hindi naman tayo basta nagtatain ng material. Kaya pag linabas mo sa online, susunugin mo. At hindi tayo magtatay dito kasi ito na yung mga plato. Ay nako. Oo ba? Yan na. Thank you, sir. Unang patikim sa atin. Unang pare. patikim.
Again, sa Yan. LeFou Isa Steakhouse. yun sa maborito ko. Ano ba pa ito? Pare, no? Tartufo. Tartufo. Meron tong ano, di ba? Parang may truffle oil yan. Yan, itong tikman natin. Oh, truffle Ayan. fries. Hmm. Oh, di ba? Ang saya. Katulad itong ano, LeFou. Napakasarap na restaurant. Kaya lang, kailangan pa ba natin, kailangan ito mga, ano, parang mga, ano ba, yung word of mouth. Oo. Kaya pa rin niya mag-spread. Although sa Makati kami, ito yung nasa ano to, nasa Pasay Road, malapit sa Fairmont Hotel, tapat Landmark. malapit sa Landmark, itong Greenbelt. Greenbelt. Yan, kailangan niyang ma-expose, pero napakasarap nito eh. Walking distance. Anyway, going lahat. back, yung ano, kamong ginawa ng Passes Pass, pagkapasok niya, hinila pa niya yung tamang panahon. Oo. So, ibig sabihin ba, Alam mo, hindi ko pa nakita yun na ginawa ni Chappelle. Sorry Ako lang, fan ako ng stand-up comedy. First time ako nakakita ng stand-up comedian na yung special niya from the past year at saka yung special niya this year, current, nasa top 10 sabay. pero ang basa ko doon, yung akala nating nag-number 1 na tamang panahon, na maximize niya yung tamang panahon, hindi ko naniniwala na, totally repeat viewers yun eh. Oo, tingin ko hindi rin. Hindi. Sa ginawa ng tamang panahon na nag-number 1 siya na matagal, at nung pumasok tong Passes Pass, meron pa siyang na-create na bagong market Oo, totoo. na pumunta sa tamang panahon dahil di pa nila napanood. Hindi ako maniniwala na lahat yun na panood niya yung tamang panahon last year, umulit lang. May percentage na umulit out of, nakalimutan ko na yung tamang panahon. No? Ulitin Or natin. na-miss nila. Pero I think majority of that is etong tamang panahon is stronger than etong Passes Pass is stronger than tamang panahon. I think so. Kasi katapat niya yung malalakas eh para makapenetrate siya. Sa sobrang lakas niya, nagkaroon siya ng bagong mga nanonood na pinanood yung tamang panahon enough para papasukin sa top 10. Sa top 10. Para mag top 7. Mahirap mag top 7. Mahirap pumasok sa top 10 period. Oo. Ang tingin ko. Para pasukin mo yung replay. Oo. Replay yun eh. Play. Number 7, number 8, nagtagal pa siya. Hindi lang basta Hindi. 7, bukas wala na. Hindi, Hindi. nagtagal siya. So yun, doon ko na-realize kasi siyempre pare, ano naman tayo din nag-handle ng business natin eh. Na-realize ko, we need to really, of course, kasama na din yung magandang produkto. Kasi kung di pangit ang produkto, Kahit ang anong Netflix will gimmick expose you eh. Kahit anong game. Will help you and will expose you. Yan naman ang applicable sa buhay eh. Ang isang pangit na produkto ay pag dinabas mo kahit sa napakagandang market, may expose ka as pangit na produkto or may expose ka as magandang produkto. Huwag na tayong Depende kung ano yun. Kung ano yung produkto. So, hindi po kita labas ka sa Netflix is sureball na may expose ka lang. Yeah. So, it will either help the market or lalo tayong ilubog. So, luckily, nakatulong. Kaya nga, yun naman ang goal natin eh. Hindi lang naman pansarili na, uy, pag ako nag-Netflix na gusto ko, ako lang, sundan ako lang. So, sinundan tayo ngayon sa show. Asan pa si Alex? Di ba? Asan ba tarantadong yan? Ano ang expectation ng mga tao nanonood ngayon? Ang daming bago. By the way, tinatanong po namin every show pag nagsimula po kami, sino po dito mga first na manonood ng live stand-up comedy? Of course, napanood na nila sa Alex sa mga YouTube nila noon pa. Yung iba siguro first time nila na napanood ka sa Passes Pass. Pero yung first time manonood ng live, ang daming bago. 80%, 85%, 90%, mga ganyan tipo. Grabe. Ayan Watermelon. Watermelon. Bago ulit watermelon shake naman. So, yung curiosity yung ginawa niya, ang tinatanong ko sa isip ko, ano kaya na-expect nilang gagawin ni Alex? Gagawin niya kaya yung material sa Passes? Yung kaya yung nasa utak nila? Or bago yung mga maririnig nila? Bago narinig nila. Oo, yun yung ginagawa mo, bago yung naririnig nila. Pero ano kaya yung na-expect nila? Hindi ko rin alam. Ang siguro mas nagugulat sila sa yung mga ad-lib. At syempre, yung pagkakita sa mga comedians na iba. Oo. Yun naman ang cycle na gusto natin eh. Punta sila, Alex Calya, Passes Pass. Yeah. May kita si Doc Ramon Cabotchan, David Tabonares, Gesunyo, Marlon Tapalord, Srel Binobra, of course, Rex Meliora, diba? Anthony Andres, Jeff Galion, Mac Navarez, diba? Winner Aguilar. Nagulat sila. Schneider Maxino, Jimberly Villanueva, Sila Franz Sears. Franz Opinaldo, C.S. De La Peña, Victor Obera. Ngayon, yun yung simula. Pero pupunta sila doon, sana pagkalabas sila, uy, maraming magagaling. Diba? Yun. Ganito pala yung show. Parang ganun yung nasa utak nila. Ganito pala yung show. Yeah. May ganyan pala.
No, Na grupo pala. taba pala ni Israel, mga ganon. Na maaaring yun din yung ano nila. Oo. Surprise sila. Pero once nasa show na sila, makikita mo yung una wala sila expectation, tingin ko. Yung parang hindi Wala. nila alam nangyayari. Hindi Oo. pa nila alam kung anong stand-up comedy. Diba? Pero through the night, makikita mo yung pagbabago yung sa itsura nila, sa demeanor nila. Kung paano nila i-expect yung tawa. Kung paano nila mag-ride sa timing. Sa panahon ng stand-up. crisis, ha? Yun yung lagi mo sinasabi. Especially yung last 4 shows natin. Medyo nasa crisis po ang buong mundo ngayon. Crisis in a way na ang tao will have to pause and think, saan ko gagastusin tong perang hawak ko ngayon? Kasi may mga nangyayari. Oo. Di ba? Ikaw na rin, magkano na ang gas mo ngayon? Ino-complain mo na ka, magkano na gas mo ngayon? Ang full tank, full tank ba yung ginawa mo? 6,100, 6,200, Magkano dati? 3,200. Yun ang sinasabi ko, na doble. Ang laki ng Ang jump. realization ko doon, Oo. yung pera ko na nasa bangko, nangalahati sa technically. Hindi siya nangalahati, Yung pera, yung number, value. amount, yung number, Oo. hindi. Yung value, oo. Kasi yung 1,000 mo, ang halaga ngayon nun, 500 na lang. So pag kinupit mo yung pera mo, kung may 3 million ka, 1.5 million na lang. yun. Oo. Yun na, nangalahati. Totoo. Yun yan. At pag nagtagal pa nga itong crisis, baka nga, we have to prepare for the worst. Yun na yung mangyayari. Di ba? Saan may papasok ang mga entertainers tulad natin? Ipa-priority ba tayo? Di ba? Kaya, ito pagpasok ng Passes kahit paano, nag-extend ng konti. Sana, ang wish ko lang, naman ang goal natin lahat ng mga komedyante. Lahat ng komedyante, period. Hindi lang sa comedy crew. Na lagi tayong gumawa ng kabutihan para, hindi kabutihan na yung mabuting produkto. Para may ripple effect sa lahat yun. At gano'n din ang mangyari pagka negatibo yung produkto. May effect din sa lahat. May epekto sa lahat. Kaya, yun ang gusto nating pressure sa lahat. Hindi naman yung makikita natin mga hate sa social media. At the end of the day, ang epekto natin, dama naman ng lahat. Oo. Positive effect. Negative effect. At vice versa, ganun din sila. Natutuwa rin tayo pag, buti lang, meron ng bagong ingay doon. Na tungkol sa comedy, ma-maximize, ma-apektuhan tayo lahat yan. Yeah. Di ba? Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang team tayo. Ooh! Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. At ang goal natin, huwag tayong maging pasaway. Paano pasaway ibig sabihin? Yung, bawa, tayo yung source ng hindi magandang performance na mangyayari. Hindi na uulit yung grupo ng tao manood. Tama. Diba? Dapat tulong-tulong tayo sa pag-uplift nitong comedy scene na bata pa rin. Stand-up comedy is in particular, tong klase ng comedy na ginagawa natin. Kasi marami pang hindi may alam eh. Hindi nila alam kung ano. Maliban sa audience, pati rin mga businesses, bars and venue owners, minsan hindi nila alam kung pwede ba o hindi yung lugar nila for stand-up. Oo. Ngayon pa lang nila natututunan. Kasi yun nga, yung proseso namin, ocular namin pinupuntahan. Minsan, isip nila, pwede na yan, may mic, may mga upuan, kahit open air, pwede na yan. Ganun. Depende. Lakasan nyo na lang, parang gano'n sila eh. So, ngayon nila natututunan kung ano yung requirements talaga ng stand-up. And, Tulad nung, siyempre siguro nanood ka na naman ng tamang o Passes Pass. Nakita mo naman na nasa theater kami. theater, Seated audience. Ay, ano listening. yun, Ideal yun. Yun, may Ideal nag-imbita word yun. sa akin kahapon, open air. Birthday, compound. Pwede ako sana bang uwi ko, sabihin nila, ba't kaya iba yung dating,
pero maganda naman yung resulta. Kaya hindi na ideal na lugar namin. Hindi talaga. Hindi talaga. Sa mga ano dyan, business, bar owners, o kami, mga corporate shows. Pero, Kung gusto niyo ma-achieve yung same effect nang napanood nyo sa Netflix, ulitin niyo yung ganong itsura. mag-tether tayo. Or, ang hinihiling naman namin is mga basics. Basics yan. Magandang mic. Yung mic is hindi nag-e-echo, walang effects, hindi yung wala ganon, hindi ganon. So maganda yung tono ng mic, maganda yung sound system. Hanggat maaari, pag naupo yung mga tao, naupo in a way na nakaharap dun sa parang pinaka-set up na stage. Kung wala mang stage na mas mataas, merong isang corner man lang o portion na dun yung rekta ng vision ng mga audience. Okay? Mas madilim yung ilawan sa tao kaysa dun sa stage, mas maliwanag yung stage. Pero nakakaranas na tayo ng mga gig na ganito, no? Tanghaling tapat, walang mga lighting effects, 'di ba? So talagang maliwanag. So sana man lang may area para matingin sila visually. Yun siya. At bukas. Hindi bukas lahat. Hindi na kami. Baka may nanonood dyan na. Kaya naman passes. Of course, ito yung topic namin, no? Ayun din ang goal natin na sana sa panonood ng marami kasi nanonood, number 1 So sana maraming na nga ay mahirapan mag-educate, di ba? Tama. Kaya nag-work yun. Kasi mga tao nakikinig. Tama. Hindi nag-iingay. Hindi kasabay ng pagkain. Tama, hindi kasabay ng pagkain. So sana, dahil doon, natulungan din kagad yung mga tao na, pagkukunin na si Alex, alam niya na, ha? Di ba? O ngayon, sa ibang mga komedyante rin, alam na rin, di ba? So, is turong talaga siya. It will benefit talaga lahat. At parang may nangyari sa Bini, na nag-perform sa Coachella. Nasa Coachella sila? Oo, sa US. Akala ko nag-NBA lang sila nag-guest. Ayun pala yun, pinunta Iba rin yun, nandun sila dahil sa Coachella. Wow! Hindi lang naman nakilala ang Bini. Pero ang mangyayari niyan, okay pala mga Pinoy Oo. Meron pala sila at makakaroon tayo ng simula siguro ng katulad ng nangyari sa Korea. K-pop sensation. K-pop sensation, di ba? Hindi naman dapat, ewan ko, sana hindi talaga natin ugali likas na Pinoy na putya. Imbis na magtulungan tayo, inggit ang mangyari. Yung sabihin niya, nako. Siyempre, di ba? Kasi pag alam ang nangyari ka sa Pilipinas, Pilipinas pare, ito basta napansin ko, kaya supportive ako lagi. Bakit? Kasi, hindi mo malalaman kung kailan mo kailangan ng para palakpakan ka, dapat marunong kang pumalakpak sa iba. Di ba? At hindi naman natin inaasahan na laging tayo Yeah. May magkakaroon talaga ng pagkakataon na iba naman ang nasa line. Dahil palakpakan natin sila. Kasi, hindi sila pumalakpak sa atin, okay lang. Pero ako, ugali natin yan. Kasi sa tingin ko, ang nangyayari sa atin, di ba, pag nakikita tayo sa social media, may nagpo-post ng positibo. Katulad ko, nagpo-post ako ng pass dahil isang positive news. Ang tendency natin, di natin pansinin kasi buhay niya yun mundo niya yun Oo. Ang tendency natin, di ba, may mga pinopromote na pelikula. Hindi natin tulungan mag-promote. Oo. May nagpo-promote ng ganyan. Hindi natin tulungan ng ganyan. Of course, gusto natin din lumapit. Sabihin tayo, ibang bagay din pag sinabing, promote mo no, tapos di promote, kasama ugali yun. Pero ako, ilang beses na akong walang nagtanong, pinomote ko Kasi alam ko sa mundo niya, yun ang importante sa lahat sa kanya, men. Moment niya yun, di ba? Main character siya yun Oo. Dahil gusto ko balang araw, hindi naman ako manghihingi, pero sa tingin ko, sana magsimula yung ganung bayanihan, Oo. na si Israel naman tulong tayo. Natin yung ganun. Kasi, dapat marunong tayo mag-celebrate ng iba, para pagdating sa atin, kusa din sila magtulungan. Kaya lang baka sabihin nyo, kinukwento ko yun ng gusto. Pero sana maging attitude natin. Kasi may kanya-kanya tayong spotlight Di ba? May ganyang similar na nangyari sa barkadahan namin Parang very similar lang. Magkakasama kami sa Baguio may barkada kami. And sinabi nung isa kasama namin, i-normalize naman natin na kung sino may birthday, regaluhan natin. Alam ko puro tayo lalaki pero iba minsan nakakahiya kayo magregalo. Kung sino may birthday ngayon, regaluhan natin. So nag-birthday siya, regalo kami. Nag-abroad pa lang si Raulo after. Hindi na siya nagbigay ng regalo. Nag-stay na doon sa abroad. Kung nakikinig ka, Eko. Yung mga regalo na sinasabi mo. Hindi, kasi minsan Hindi, pero yun, tama. Marunong ka pumalakpak dapat kung gusto mong palakpakan. Totoo naman yun. Kasama yun. Halimbawa, nakikita ko si Direk Ricky Victoria.
Nakikita ko yan. May mga shows sinusulat. yan, di ba? Oo, may mga dinidirect, may mga sinusulat yan. Suporta natin yan. Kasi, minsan nagiging tayo, preoccupied tayo sa success natin. Nakakala natin, ano ko to eh. Ako lang yung focus ng lahat. my precious. Pero pagkatapos niyan, pag i-celebrate naman natin yung iba. Kasi, para maging ugali yun. We celebrate each other. Hindi yung, kahit, parang tulong yun eh. Hindi rin kasi ibig sabihin ng pag nagka-show siya, halimbawa, pelikula, nagka-pelikula isa sa atin, hindi naman yung kawalan sa'yo eh. Oo, di ba? Di ba? Hindi naman siya nagka-pelikula dahil kinuha sa'yo. Hindi naman eksaktong ganun lang. Di ba? Kaya, there's plenty to go around for everyone. Pag nakakita ko ng post na nagpo-promote, alam ko yung feeling nila. Di ba? Yun, alam mo rin yung feeling na pag halimbawa wala masyadong nag-like ng post na yun sa promotion. Diba? Alam mo rin yun. Kaya, Ako, every time ako, halimbawa, lalo, magpo-post ka ng poster ng show natin. No? So, yung walang nagla-like, halimbawa, 4 lang, 3 lang, ganyan. Pakiramdam nun yung, imagine ko yung nagbibigay ako ng flyers sa mall, sabi ko, walang kumukuha, 3 lang yung kumuha. Ganun yung pakiramdam, parang, ang hirap siya, mahirap talaga siya. Kaya, you put yourself out there eh. Di ba? Inalalabas yung sarili mo eh. kaya yung mga show natin sa, di ba? Kaya yung effort natin lagi, nasabi na natin yung ano natin sa iba, no? Na let's help each other. Pero sa atin naman, siyempre, ang una man tutulong sa'yo talaga sarili mo eh. Kung malakpak ka sa iba, tapos hindi ka pinalakpakan, huwag ka nang ganun talaga buhay eh. Oo. So, alam mo lang, Training naman yun din. Oo, totoo yun. basta gawin mo lang lagi na magbato sa mundo ng positibo para, kaya yan, ang panghahawaan ko ngayon, sabi nila, uy, nabiting kami. Uy, may pangatlo ba? So, yan ang gawin natin. Yun yung sentiment ngayon sa mga shows. Nabitin sila dun sa Passes Pass, bitin din sila sa set mo. Ang daming morto ngayon sa mga shows namin. Kaya yun. Gaya nung more na ginawa dun sa Passes Pass, Oo. na lumabas ka, nakausap mo si, anong pangalan? Anong pangalan yun? Tita Corky. Tita Corky. Narita Galera. Tama. Basahin natin yung mga bagong messages si Tita Corky. Tita Corky, para sa ito, hindi po kayo magkakilala. Bila na naman siya nag-message. Nakakatuwa yung Tita Corky. naging kaibigan, may nabuong pagkakaibigan. Ito, pare. Ayan. Ito yung nag-message ako sa kanya. Hello, Ma'am Corky. Again, maraming salamat. Wednesday to. Oo. Ano ba Wednesday? Last Wednesday? April 8. April 8. April 8. Isa kayo sa reason why naging successful ang Netflix special. Kasama mo kayo sa prayers ko. Only good health, only success, and only happiness for you and your family. Naku, Alex, alam mo, if I were younger, I will look like Sara Balabagan each time I go out. Balot ang mukha. Hindi na siya makalabas na. Talaga nakikilala siya? Oo. Wow. I didn't know you put my name on the credits. Betcha by golly, wow. Nauna pa ako sa congressman namin. Si Yamsuan. Taga-ano siya, parang nga isa. Okay. Kaloka. Nung nanood ako ng smorgasbord concert nila Celeste and Mitch and Bo, hanggang ladies room may bumabate. Kayo yung kay Alex Calleja. Wow. Tiwarik ako. Kaya magkwento to, tiwarik ako. It was my most embarrassing, albeit most enjoyable public appearance ever. I noticed yung may sa akin, block me already. My husband, who is a lawyer, is preparing our divorce papers. Okay. Palabiro talaga. Biro ko. Sasama kita ulit sa next Netflix. Thank you for wishing me and my family well. See you in our next shows dito na malapit sa amin. Mahalang gasolina. Have a good night's rest. Ito naman, kayo ng umaga. Like a Dean Martin and Jerry Lewis duo. So, hindi nakakalapit sa duo ng comedian sa Amerika. Corky was Dean, the matter-of-fact person, and Jerry was Alex, the one who quickly finds the funny side in a split of a second. 100% spontaneous vibes between Corky and Alex. Pwede kayong stand-up comedy team. Mga reviews sa kanya. Talaga? May reviews na Oo. lumabas? Wow. Sa kanya, pinapanood sa kanya. Ito, yung message na yan from my UPBSBA group, Alex, hindi ako tatantanan ng mga tao pati sa church just now. Kaloka ka talaga. Oh, wow. Ito naman, having seen Passes Pass, pinanood na rin nila yung tamang panahon. Hindi mo lang ako talent, ad girl mo pa ako. Dami mong fans, next time nahihayin ko silang maglabas na rin. Huwag puro libre. Nagpasalamat. Tapos,
Ito yung mga reviews, sabi niya, I laugh out loud from Toots. It's really funny when he tests your IQ based on how loud you laugh from Bernie. Very funny indeed, entertaining from Ruth. At marami pang iba, laman ako ng group chat namin. Ang saya-saya. Sila daw magiging manager and stylist ko. Haha. By the way, Cynthia, my friend, is the assistant head of Mother Butler Guild in the Philippines. Ayun, hindi daw siya tigilan ng messages ng mga manang butlers. Hello? Katuwa talaga yung Tita Corky. Ang galing. Pati yun. yun, no? Na-appreciate din niya. Kaya, From someone na hindi talaga nanonood ng stand-up comedy ng live into an actual convert. Ngayon, sabi niya, wag na puro libre, nood na raw ng live. gusto ko naman ngayon ang opening ko si Tita Corky. Tita Corky naman. Ang galing. Kumakuha natin si Richard Calleja. Saan ba? Taga saan ba yun? Ano ba siya? Ano ata eh. Latin America? Oo eh. Oy, okay. Hindi ko kilala. Wala akong akala ko Pilipino nung una eh. Richard Calleja. Jazz artist pala. Saxophonist. So, isa yung mga positive, I-opening natin. ang dami mo na-reach na bagong market. Yun. Isa. Siguro hindi na, masama mag-opening na yung bed scene, no? Yari na siguro. Yari na siguro. Of course, joke lang yun, no? Ni Richard Calleja? Richard Calleja. Kailangan kita ng podcast na kumakain talaga kami. Tapos kumakain, uubos talaga tayo pagkain. Bedsin. Inuubos talaga tayo pagkain ni Israel, no? Kain lang eh. Kain lang naman. Mini-merienda na lang to. Masaya nun. Bedsin. Ang gusto ko sabihin, maganda ang future ulit natin sa stand-up. Ngayon, katulad yan, nakaalis kami sa... Inintay na namin ang go signal ng pag-alis natin sa iba't ibang bansa. Siyempre, yung marami pa rin tayong mga shows sa local, no? So, may time ko yun. Diyan kami sa Noctos, 19 East, tuloy-tuloy ulit yung mga Views Bar, Millions, ulit-ulit yan. Check nyo lang alexcalia.com at andacomedycrew.com. Pero yun, again, thank you sa mga nanood. Pinagkwentuhan lang natin yung positive impact ng Passes Pass, not only din sa The Comedy Crew, not only sa may career ko. Ayun, katulad nga, nabasa ko lang kay Tita Corky, pati sa career niya. Yung buhay niya, pati sa career niya. Hindi natin love eh. Pero in stand-up comedy in general. So yun. So, ilang. Sana lagi tayong lagi tayong maraming magandang good news in terms of stand-up comedy. Para ikaw, baka may sasabihin ka para bago tayo magtapos. Yun lang, isa sa mga pinaka-nagawa nito yung sinasabi, mga feedback ng mga owners ngayon ng venues naman, saan yung tayo nagpa-perform na nila. Kailangan ng mga tao to eh. Kami nila yung tawa. Yung mga, from kanina pa doon nila kay Alex sa Netflix, up to yung mga live shows namin. Mahirap ang buhay ngayon, may konting crisis tayo na naranasan, lahat-lahat. And sabi nga nila, gaya nung sabi sa message, mahal bumiyahe. So kami yung nag-iikot. Nag-iikot para pumunta sa lugar nyo, para mag-show. Kung nandun kayo at meron kayo extra, sana masuportahan nyo po kami. Tapos sama-sama lang tayo sa 2-3 hour shows na yun. Para makilala nyo rin yung mga comedy crew. Punta kayo sa thecomedycrew.com. Tingnan nyo yung mga comedians doon. Marami doon. Naglaan ako ng isang tab doon. Stand-up comedians. May kilala nyo. May bio. Shows ando doon. Yung mga All About Me, alexcalia.com. May kita nyo yung mga movies na ginawa ko. Para mas kayo, aware din kayo. Tapos itong Punchline with Alex Calia sa Drive na Obra, ibalik nyo ulit kami sa top 100. Saan ba tayo? Hindi ko alam kung nasan tayo eh. Ito kaya tayo mag-focus ngayon sa podcast na to. Bago... Nag-29 tayo, 20. Tapos bila na naman tayong binitawan. Nag-145 ba? Ano bang gagawin natin? Sir? Hindi naman tayo gagawa ng gawa tayo skandal? Hindi tayo gagawa ng ganun. Ito, pare. Ito Nasaan ba tayo? Lumabas tayo sa top, layo natin. Wala na ata tayo sa Marami na yung scroll na yun Oo, layo na. Wala na, labas na tayo ata. Wala na tayo sa top 200. Wala na to 200. No, pasensya na ho. Babalik na lang namin ulit. Pasensya na. Yun na yun. Ayusin namin. Wala na pala tayo sa top 200, pare. Salita pa tayo ng salita. I-pack up na kaya natin to. Back up na natin. Fold na natin. Oo, talaga. Wala na talaga. Ay, meron. Ano? Nasa 53 tayo. Kaya pa hindi ko makita sa 100. 53? So, malaloob ko talaga, Wow. promise. Nasa 53 pa na tayo. Ba't na naman? Siyempre, yung sana yan.
Effect yan nun. Oo, Effect yan nun. nasa Totoo. 53 tayo. Wala kayong bagong episode. Wala nga. Ito pala yung mga bagong ginagawa Ito, namin. naawa rin ako sa punchline with Alex kay Israel Benobra. Parang, alam niyang hindi natin siya mahal eh. Pero nasa 53 tayo last, kaya pala tinaw tayo. Wala na tayo. Oo, 100 plus ka nagsimula. Oo, Nung tingin, syempre. oo nga pala. Nasa top 53 pala kami. 53? Hey. 53 mga kaibigan. Minimum effort. Maximum return. Yan siya. Maraming salamat ha. Thank you ha. Wala Punchies. tayong episode. Diba? Mga punchies oh. At ang podcast na lumalaman sa chart na walang episode. Sa akin nakita nun. Ilang weeks tayo wala episode na bago? 3 weeks. 3 weeks. Sana ba? Alam mo, episode ulit natin lilabas. So, sana po ha? At pala tayo, kasi kung nagre-replay na sila nagre-replay. Nasa 53 oh. Pagulot ako Sorry Ang huli naming episode ay March 13. Oh, March 13. Usapang Great Pretender. Tapos March ano 13, pa? sumunod Ano ba na to? is Sa Cebu pa to? September, sa Cebu pa yan. April, sumunod. 13 bukas. 1 month. Yung pala yung palabas ng di ba? Bukas, oo. 1 month pala kaming walang episode. Oh my God. Okay, maraming salamat. Thank you. Hindi. Ayusin natin to. Masaya. Mag-comment kasi kayo dun sa mga comment section para mababasa namin. Magkulitan tayo dun. Oo, yan si Gretch lang huling nag-message. Smiley face pa. 53. Kaya pala di mo makita sa 100. Oo. Anyway. Ayun siya. Okay. Masaya to. Dito po sa Punchline with Alex Calles, Trel Benobra. Kasi kung tumay sa kinakaik pasa. Dito po sa Punchline with Alex Calles, Trel Benobra. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.